Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa ating channel. Kapalaran 888 Aquarius, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. Tayo general reading, pwede kang makaresonate. So, money, career, financial, ano ba ang message na para sa mga Sagittarius, 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 Sagittarius. Okay, what's your thoughts? Bakit ganon, Sagittarius? Okay, tingnan natin. Freedom. Okay, freedom. Okay, Sagittarius, first card mo dito, sinasabi ng barahan na kailangan mo daw na bantayan yung iniisip mo. It is important to only think about what you desire, not what you fear. So, dito sinasabi na importante daw na isipin mo lang kung ano yung gusto mo, hindi yung mga bagay-bagay na kinakatakutan mo. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na freedom, financial freedom, isa yun sa mga wini-wish mo or minamanifest mo. Ang problema lang, masyado kang nag-iisip ng negativity, meron kang mga kinakatakutan, parang gano'n. So, let go, let God, let it flow. Kasi kung ano yung naiisip mo, yun yung mamamanifest mo. Kung gusto mo ng positive result, positive lang yung isipin mo. Okay? Okay, Aquarius. Ay, sorry. Okay. First card is Hierophant and Three of Wands. Wow. Three of Wands in Hierophant. This is mentor, allies, connection, attachment, business, collaboration. So, okay. Mag-comment ka, Aquarius, ha. Itong Aquarius na to, sinasabi ng barahan na marami kayong plano, marami kayong ideas kung paano kumita ng pera. Ang isa dito sa mga plano nyo is yung pagnenegosyo. Paghahanap ng tao na pwedeng makatulong sa inyo para mag-invest ba sa talino nyo or sa business na gusto mong simulan. Dito sinasabi ng barahan na kung naghahanap ka ng mga tao or ideas kung paano kikita, like business, kailangan mo sigurong hanapin yung mga like-minded individuals, yung mga business-minded na tao, yun yung kailangan mong i-friend or i-connect kasi sila yung pareho ng mindset mo. Okay? Okay. Okay. Six of Wands. Wow. 66. Aquarius. It's balance card. 12. 3. Celebration. Sinasabi ng Barasio dito na isa sa mga opportunities or possibilities para makuha mo yung victory and success, yung higher position, higher salary, promotion, payments, payouts, kung ano man, recognition, awards, rewards, ay pwede kang bumalik sa dati mong career, dati mong trabaho. Okay? So, sinasabi dyan sa'yo na isa yan sa posibleng maging sagot sa mga financial problems mo is balikan mo yung nakaraan mo. Balikan mo yung dating mong company, dating bansa, kung OFW ka, or dating mong plano. Okay? So, yung iba din sa inyo, sinasabi ng barahan na may posibleng pauwi sa kanilang bansa, pauwi sa kanilang probinsya, na Aquarius na sobrang successful. Parang milyonaryo-milyonarya na siya, or pwedeng pauwi siya sa kanyang lugar na sobrang dami niyang pera. Sorry. Okay? Eight of Swords and Nine of Cups. Wait lang guys, nabulunan ako. Okay, dito sa Nine of Cups and Eight of Swords, may ibang Aquarius na siguro hindi niya makuha yung financial success niya. It's because masyado siyang nakafocus sa relationship niya. Parang ganon. Paki-comment nga sa comment section kasi meron ditong Aquarius na marami siyang gustong gawin. Like gusto niya mga ibang bansa. Pero hindi niya masyadong maiwan-iwan yung kanyang karelasyon. Pwedeng silosa siya, siloso or yung karelasyon niya.
Nakikita din natin dito na isa sa mga rason kung bakit stagnant ka sa usaping pera, because of your family. Pwedeng yung pamilya mo ginawa ka ng breadwinner, pwedeng yung pamilya mo inilagay ka sa sitwasyon na wala ka ng kawala, pwedeng yung pamilya mo or pwedeng yung kagustuhan mo na ibigay sa pamilya mo yung magandang buhay, nasa sacrifice mo na pati yung freedom mo. Okay? Death card, and then Two of Wands. So, dito sinasabi ng barahan na kailangan mo nang tapusin yung pagpo-procrastinate mo, yung pabalik-balik ba na desisyon. Like ngayon, gusto mong mag-resign, bukas hindi na, ngayon gusto mong mag-abroad, bukas ayaw mo na, parang ganon. Dito sinasabi na kung gusto mo daw na maging maayos yung takbo ng buhay, financial mo, make sure na maging maging solid yung foundation natin para sa decision making. Kung ano talaga yung ayaw mo, kung ano yung gusto mo, yun yung gusto mo. Okay? Okay. So, dito naman, sinasabi ng baraha sa'yo dito na may iba naman ditong Aquarius na makaka-recover sila sa mga financial burdens nila. Kung marami silang utang, nalugi, na layoff, na terminate, bumaba yung pera, parang ganun, business, kung ano man siya, sinasabi na posibleng makarecover ka sa kung ano man to na pinagdadaanan mo. Next card natin is the Empress and King of Wands. So, sinasabi ng baraha yung iba din sa inyo dito, bibigyan ng pagkakataon ng universe na makapagsimula. So, parang sinasabi ng baraha dito na bibigyan ka, Aquarius, ng pagkakataon ng universe na gawin kung ano yung pwede mong magawa. But make sure na yung, kasi exciting siya, exciting offer siya. So, kung ano man tong desisyon na gagawin mo, isipin mo na ito yung decision na gusto mo. Hindi dahil sa gusto mong i-please yung asawa mo, yung boyfriend, girlfriend, yung magulang, kapatid, or kaibigan. Kailangan dahil ito ay gusto mo. Okay? Diba? The Devil, sinasabi ng baraha, umiwas ka sa Capricorn, umiwas ka sa kung ano man, sino man na zodiac sign na pwedeng maging hindrance sa pagtagumpay mo. Yung mga taong pag pinagsasabihan mo or sinishare mo yung mga plano mo sa buhay, instead na i-boost ka or i-push ka, yung parang sasabihin sa'yo, naku, hindi mo yan kaya, nakakalungkot, nakakamiss. Iwasan mo yung klase ng tao ng ganon. Kasi yung mga taong yon ay hindi sila yung taong kailangan mo para i-boost ka or para i-push ka sa kung ano man ang gusto mo. Okay? Okay. So, dito sinasabi ng barahan na may isang Aquarius din dito na posibleng paperma sila ng kontrata. Isang napakalaking kontrata to. Pwedeng business person ka, malaking investment to, malaking project. Kung ikaw naman ay nag-a-apply ng trabaho, yung kontrata na to ay talagang kikita ka dito ng malaki. Lump sum of money or mataas talaga yung value ng perang ito. Okay? Next card natin is Magician and Three of Wheels. So, isa din sa mga possible na mangyari sa'yo, Aquarius, yun, di ba? Is yung isang hindi inaasahan na partnership, negosyo, ang posibleng papatok na bubuksan mo siya. Or pwedeng maiisip mo lang to na, ay, pwede pala akong magbukas ng ganitong negosyo, ganyan-ganito. So, bigla mo lang siyang maiisip. And kung ano man tong negosyo na to na maiisip mo, eto ay magdadala sa'yo ng sobra-sobrang financial stability, balance, and parang siya yung katuparan ng mga wishes mo. Okay? So, yun. Kaya, importante sa ngayon, lalo sa usaping pera, yung pag-iisip natin. Kasi pag nakadepende yung success mo sa kung ano yung dumadaloy na information sa utak mo, sa mga decision making. Lalo na yung procrastination mo na pabalik-balik na mamaya gusto mo nang magtrabaho, mamaya ayaw mo na naman, gusto mo magbukas ng negosyo, tapos ayaw mo. Parang ganun. So, maging solid dapat yung foundation mo, yung rason mo ba. And sinasabi ng baraha, maghanap ka ng mga taong talagang resonated sa energy mo. Hindi yung taong, kahit kapamilya, di ba? Pag may mga lihim na inggit, ayaw nilang masapawan. Pag nag-share ka ng information or pwedeng plano mo, alam mo, gusto kong mag-abroad. Tapos yun, instead na i-push ka,
'di ba, tawag doon. Basta, mayroon pa silang sasabihin sa'yo na parang hindi mo kaya. Parang ganun. So, thank you guys for watching. Bye!